So, ngayon po ay tatalakay natin ang tungkol po sa consecration. Sa malinaw pong Tagalog ito ay pagtatalaga. Ating pong itinatalaga yung ating sarili at iba't ibang mga bagay sa ating pong buhay para po tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Sapagkat pagka tayo po ay hindi nakatalaga, ay iba po ang sa Panginoon, iba po ang pagtatalagahan natin. Reading from Joshua 3:5, ang sabi po dito, "Then Joshua said to the people, 'Concentrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you.'" Sabi dito, sa Tagalog po ay medyo iba yung paliwanag. Ginamit po yung magpakabanal at linisin ang sarili. So, yun din po yun. Pero sa isang malinaw na Tagalog, ay yung italaga, i-consecrate mo ang buhay mo sa Panginoon. Sapagkat, sabi niya, bukas, sabi natin, bukas, gagawa ng kamangha-manghang bagay ang Panginoon. So, pag tayo po ay nakatalaga sa Panginoon, when we are fully concentrated to the Lord, alam po nyo, marami talagang ginagawa ang Panginoon sa atin na mga kamangha-manghang bagay. Pero pagka tayo po hindi nakatalaga sa Panginoon, di siyempre po, hindi po natin nararanasan yung mga bagay na kakaiba, kamangha-mangha, na tayo po ay nagagamit po ng Panginoon. So una po, ito pong mga time na ito ay tinatawag pong Kwaresma. Napansin niyo sa Katoliko po, mayroong mga uling dyan nilalagay, naka-cross. Noong March, ano ba yon? Noong Miyerkules, yun po yung tatawag na Ash Wednesday. Simula po yun nung Kwaresma. At ang katapusan po niyan, yan ay sumasakop sa period o sa panahon ng 40 araw na ginamit po yung 40 araw ang pinagbabatayan, 40 araw na ang Panginoon ay nag-ayuno at tinalaga niya yung kanyang buhay sa pagsisimula ng kanya pong ministry. Pagkatapos ng pag-aayuno niya, nagpasimula na po siyang mangaral. So, sa mga religious practices, yung pong Lent, yung L-E-N-T, Lent, Kwaresma sa Tagalog natin, yan po ay doon sa panahon ng mahaba ang araw, yung panahon ng tagsibol, spring. So sa Amerika, sa ibang mga bansa, nag-a-adjust po sila ng oras. So kaya ang tawag po doon ay Lenten season, yung panahon na mahaba ang araw. Pero sa religious term po niyan, Kwaresma sa Tagalog. Pero sa Bible po, yan po ay 40 araw na paghahanda para sa resurrection ng ating Panginoon. Amen. Sa pagkabuhay na mag-uli. So, within that 40 days, ang mga Kristiyano po, maging noon, ay gumagawa po ng pagbubulay at paghahanda para po sa pag-celebrate nung resurrection. Kaya natatapos po yung araw ng Lent sa 40 days nung Sabado, and then Linggo po ay celebration na ng pagkabuhay na mag-uli. So yun po yung background ng Lent. Hindi po tayo gaanong noon na pa-practice po natin yon. Pero ang dahilan po kasi all year long tayo ay nagko-concentrate na tayo po ay hindi lamang doon sa panahon ng Kwaresma o Holy Week tayo naghahanda, kundi
tayo po ay habang panahon, buong buhay natin ay inuubos natin sa paghahanda ng mga bagay patungkol sa ating pong pamumuhay sa Panginoon. Kasi po, marami mga tao, pagka Biyernes Santo, di ba? Saka lang sila nagtitika, nagre-reflect sila, nag-concentrate sila doon sa isang araw, pero hindi pa nga po totoo kasi nga karamihan, halimbawa, yung mga nagpipinitensya, yun po yung mga pagtitikay, nagre-reflect, gumagawa sila ng mga consecration nila. Pero yun po yung religious practices. Kasi karamihan po, lalo na sa mga nagpipinitensya, karamihan, hindi lahat. Pagka nagpipinitensya, mga lasing, kasi masarap paluin yung katawan pagka lasing ka eh. Saka yung mga bumubuhat ng mga rebulto, mabuti dito, maayos yung pagpuprosesyon. Doon po sa amin, sa Binangonan, yung Kristong Ogoy-Ogoy ang tawag nila. Kasi nga, hataw-hataw yung binubuhat yung karo nung hataw-hataw. May namamatay, naiipit sa pader. Kasi nga, ay nag-aagawan doon sa 24 lang yung pwedeng bumuhat doon sa karo. Libo yung nag-aagawan doon. So, talaga may namamatay. Ang problema po doon, pagkatapos noon, mga lasing na, mga naglalasingan na. So, sabihin, hindi po yung religious practices na yon, hindi po talagang bumabago ng buhay. Kasi po, mali ang paraan ng pagkilala sa Panginoon. So sa ating pong sa ating pag-uusapan, gagawin po natin itong series ng mga bagay, ano ba yung dapat nating italaga sa ating buhay sa sandali na tayo po ay naging born again. Sandali na tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nagsimula po tayo nung buhay Kristiyano talaga. So, ang una po, ang ibig sabihin ng consecration or the meaning of consecration is the act of dedicating yourself to the service and worship of God. Ito po ay isang ating pagkilos, paggawa, no? Na i-dedicate natin yung ating sarili sa paglilingkod at pagsamba sa tunay na Diyos. At doon po natin i-concentrate yung ating unang linggo dyan. And then secondly, to make holy or dedicate to a higher purpose. Tayo po ay lumakad sa kabanalan at italaga natin yung ating buhay sa mas mataas na purpose o layunin ng buhay. At yan po ay yung buhay spiritual. Alam po natin yan na meron po tayong dalawang uri ng katawan. Ang una po, yung katawang lupa natin, ito yung ating dahilan kung ba tayo naghahanap buhay, kumakain tayo, nagdadamit, nagbabahay, nangangarap na bumuti at yumaman tayo. Pero lahat po ng iyan, pagka hindi po kaugnay, yung higher purpose na ito po ay ang spiritual na buhay, paglilingkod sa Panginoon, hanggang dito lang po ang alaala at ang kahalagahan noong mga bagay na pansamantala. Bakit? Kahit kayo po ay maging bilyonaryo at kahit ilan ang maitayo ninyong bahay, lagi niyong tatandaan, pag namatay kayo, wala kayong madadalang anuman. Kung hindi po kaugnay ng mga bagay na yan, ang paglilingkod sa Panginoon, wala tayong naimpundar sa ating kaluluwa. Gaano man tayo kayaman. Kaya nga sabi nga, yung lagi natin tinatalata sa Marcos 8:37-38, sabi niya, anong papakinabangin ng tao, makamtan man niya ang buong mundo, sanlibutan, at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa.
Ano daw ang ipapalit ng isang tao sa kanyang kaluluwa? Kahit na ang buong kayamanan ng mundo hindi katapat ng kaluluwa mo sa pagpapahalaga ng Diyos kasi ito po ay walang hanggan. Ang kayamanan, kahit na makamtan mo ang titulo ng lahat ng lupa sa mapatituluhan mo yan at mapasa iyo. Pag namatay ka, wala na rin yon. Hindi mo na madadala. Pero yung ating ginawa, yung panahon natin, sarili natin, mga bagay na ginawa natin sa Panginoon, inilalagay natin ang pansamantala, iniugnay natin doon sa higher purpose ng Panginoon. Amen? Kaya kayo, magpayaman kayo. I challenge you, magpayaman kayo. Pero, isama ninyo ang spiritual na bagay. Never na inyong ipagpalit ang bagay na spiritual na kahit kay patay na, pakikinabangan ninyo at pamumuhayan ninyo ang gantimpala nito. Whereas, kung yumaman lang kayo, for the sake lang na kayo yumaman, pagka matanda na kayo, kita mo, kahit na anong sarap ng pagkain, hindi ka na makakain. Kahapon, ako'y na inimbitahan ng aking isang kaibigan. Yun yung naglilibre sa akin sa Okada eh. Pagka kami ay sa pagkapagod. Sabi ko, libre mo ko dun sa check-in mo ko dun sa Okada. Check-in kami dun sa isang malaking yung 100 square meters na kwarto. Malaki. Siguro ganito kalaki yung simbahan. So, ngayon, namatay yung asawa niya. Kaya ako lagi ang pinagpapanalangin nun pero Catholic siya. Ang sasarap ng pagkain dun, mayroong mga congressman doon, may mga artistang laos na at mga bagong artista, nakita ko yung pong mga matatanda, ang sasarap ng pagkain, pero mga dahon-dahon na lang yung kinukuha. yung lechon doon, mayroong lechon yun na andoon. Sabi ko, talagang, ang buhay, pag tumanda ka na, kahit may pera ka, hindi ka na rin mag-i-enjoy sa pagkain. Amen? So, yan po yung isang paalaala sa atin na ang bagay na mayroon tayo ngayon ay pansamantala lang. At ito po ay binibigay sa atin ng Panginoon para maihanda natin yung totoong buhay natin at magamit tayo ng Panginoon. That's why, pag-uusapan po natin hanggang sa mga mahalagang bagay na dapat nating italaga sa Panginoon. At pagkatapos yung pangatlo po, association with the sacred, yung pakikisama, pakikiisa po sa mga bagay na mayroong kaugnayan sa kabanalan. So, yun po yung ating laman ng pag-uusapan. Ang layunin po ng pagtatalaga, sabi dito, consecration is a response. We consecrate ourselves to belong to the Lord in a new way. Pag tayo po ay naligtas, yung pong tinatawag natin born again, yung po isang bagong uri ng pamumuhay. Mula dun sa dati, na buhay natin na hindi po tayo ligtas o wala tayong consciousness, kamalayan sa mga bagay na spiritual, nung tanggapin mo ang Panginoon, naiba yung iyong pananaw. Hindi lang panlupa, hanggang panlangit na yung ating pananaw. So, tayo po'y nagre-response diyan sa pamagitan ng pagtatalaga natin ng mga bagay na mayroon tayo simula sa ating sariling katawan, mga pamilya natin, at ganoon din po sa iba't ibang bagay na mayroon tayong pag-aari. So, napakahalaga, sabi sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti,
Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya tayo po, itinatalaga natin ang ating sarili. Pag tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, tayo ay iniligtas ng Panginoon, itinatalaga natin ang ating sarili sa ating Panginoong Hesukristo, na ang atin pong katunayan ay ang mabuting pamumuhay, mabuting gawa. Ibig sabihin po na mabuting gawa, yung paalis na sa iyo, laging paglilingkod sa Diyos at sa ibang mga tao. Pagka po ganyan, ang ating isip, na tayo ay nagsimula na isang panibagong bagay, maniwala po kayo, ang anumang bagay na meron tayo na ibibigay ng Panginoon sa mundong ito po'y magkakaroon ng koneksyon, yung higher purpose natin, hanggang sa langit. Kaya sabi nga, mag-ipon kayo, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan na nasisira, ninanakaw, kundi mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit na doon ay hindi nanakawin, hindi sisirain ng tanga. O ng mga, anong tawag dyan, yung anay, kalawang. So, ngayon, tayo po ay nilikha daw sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ating buhay sa paggawa ng mabuti. So, ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Iniisip mo, hindi yung kabutihan mo una, hindi ano ang magagawa kong mabuti sa iba. Una ay sa Panginoon. At pagka ganyan, i-bless tayo ni Lord. So, mahalaga po, bakit kinakailangan nating italaga ang sarili natin sa paglilingkod sa Diyos? Una, sapagkat sabi sa unang Korinto, sa 6:20, sapagkat kayo binili ng halaga, for you were bought with a price, so glorify God in your body. Binili tayo ng halaga, hindi na tayo sa ating sarili. Ari na tayo ng Panginoon. Nung ikaw ay tubusin ng Panginoon sa kasalanan mo, tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas, parang sinasabi mo na ako'y alipin mo na Panginoon, ikaw ang may-ari sa akin, gawin mong lahat ang dapat mong gawin para sa iyo at ako'y susunod. Amen? So, binili ka na. Nung araw po kasi uso yung bilihan ng alipin. Napansin niyo si Joseph, naalaala niyo si Joseph, siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid doon sa Ehipto kay Potiphar, tapos naging siya ni Paraon. So, pagka tayo po ay ibinenta, ang Panginoon mo at ang susundin mo, iyon ang bumili sa iyo. Wala ka ng karapatan sa sarili mo kung hindi ka papahintulutan ng iyong Panginoon. Kaya po tayo, kung totoo na tayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang siya ang Panginoon at Diyos natin, tayo po'y pag-aari na ng Diyos. At ang kalooban ng Panginoon, ang dapat po na natututunan natin na pamuhayan. At alin po yan? Yan po ay ang paggawa ng mabuti at yung iba't ibang mga bagay na dapat natin italaga sa Diyos na kaugnay po ng ating paglilingkod sa Panginoon. Katawan natin, pamilya natin, hanap buhay natin, at yung ating panahon, yung ating araw, mahalaga po na lahat ng iyan, sabi sa 3:17 ng Kolosas, anuman ang iyong gawin sa salita sa gawa, gawin mong lahat yan sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Amen? So, sa Diyos tayo dapat nagpapasakop. Siya ang dapat nating susundin sa Roma 6:16. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito. Maging ito'y kasalanan, hahantong sa kamatayan,
o ang pagsunod sa Diyos nahahantong sa katuwiran. So it's our choice. Minahal na tayo ng Panginoon, sinugo na ang Panginoong Yesus dito sa atin para tubusin tayo lahat ng mga tao na nagkasala. Sabi sa 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan. Sa Juan 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man, whosoever, sino man. So, nasa atin po ang pagpili. Minahal na tayo ng Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong anak, pero sino man na sa kanya'y sumampalataya, pinagkalooban siya ng buhay na walang hanggan. Sa 1:12 ng Juan, yung sumampalataya, tumanggap sa Panginoon, pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yung salita po dong sino man, whosoever, tayo na po, bahagi na po natin yon sa kaligtasan. Magpapasya tayo, tatanggapin ba natin ang regalo ng kaligtasan, ang Panginoon, o hindi? Pag tinanggap mo, maliligtas ka. Pag hindi mo tinanggap, hindi ka maliligtas. Ngayon, kung ikaw ay tumanggap, ang iyo pong destinasyon ay langit. Para tayo nakasakay sa bus, sumakay ka rin sa bus, ang biyahe patungong langit. Amen? Ngayon, kung ayaw mo sumakay doon sa biyahe patungong langit, sa iba ka sasakay, sigurado. Kaya kung sino man daw ang iyong pagpasakupan, ay alipin tayo noon. Ibig sabihin, yun ang paglilingkuran mo. Amen? Salamat. Kaya tayo nandirito sapagkat tayo nagpasya na tanggapin ang Panginoon at sumakay sa bus patungong langit ang biyahe. Amen. Hindi sa impyerno. Okay, hallelujah. So, kaya nga, una tayong magko-consecrate. What to consecrate? Ito po yung gagawin nating series kasi ito'y mahaba. Ano ang dapat natin na italaga? Una, dito, yung ating pagsamba sa tunay na Diyos at yung ating katawan bilang ating karampatang pagsamba, yung ating tahanan, ma-dedicate natin bilang unang kongregasyon, yung ating araw, yung ating trabaho, at yung ating mga resources, mga businesses natin pinagkukunan ng ikabubuhay, tapos yung ating panahon, our time, and our talent. Tatalakayin natin yan sa buong length, yung Kwaresma. Okay, mag-concentrate muna tayo po doon sa dapat, pag ikaw'y naging Kristiyano, ibinigay mo ang iyong buhay sa Panginoon, dapat ang sasambahin mo lang ay yung iisang Diyos na lumikha sa iyo at Ama ng ating Panginoon ay sinugo para ikaw ay maligtas, huwag mapahamak, kundi kasamahin niya ngayon at magpakailan pa man. Yan po yung tunay na purpose ng Panginoon. Kaya nilikha ang tao para kasamahin niya. Pero hindi niya pipilitin ang isang tao na sumama sa Kanya. Magpapasya ka sa iyong sariling kapasyahan, bukal sa iyong puso, na ang Diyos ay piliin mong siyang iyong maging kasama sa buhay na ito. At pagka pinili mo siyang maging iyong kasama, kasama po dyan yung lahat ng nabanggit natin, yung pagsamba, yung katawan, yung bahay mo, yung araw mo, yung trabaho mo, yung pinagkukunan mo ng mga businesses mo, time, at saka yung iyong talento. Yung po'y kasama doon. Kala ko inimatay si So, yun po ang ating Pero pupunta po tayo dito sa tunay na pagtatalaga sa tunay na Diyos. Sa Exodo, pupunta tayo muna dyan. Kapitulo 20, talatang 3. Tandaan po ninyo, bakit wala tayong rebulto rito?
Samantala galing tayo doon sa magaganda simbahan na puro rebulto doon. Ngayon, bakit? Kasi po ay ang ating pananampalataya ay nakabatay sa sinabi ng Diyos ng ating Panginoon na ating pong sinasamba. Hindi pwede na ikaw ay nagsuko ng buhay mo, tinanggap mo ang Panginoon, pero taliwas naman ang iyong pagsamba doon sa kanyang sinasabi. Basahin po natin, chapter 23 and 6. Ito po ay unang 2 utos sa 10 utos ng Panginoon. Sabi diyan, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sa isa pong salin sa English, thou shalt not have other God beside me. Huwag ka raw po magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So kahit po saang salin ng Bible mo yan basahin, ang mababasa mo, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. O kaya, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, una po, ang unang utos ng Panginoon ay ang Diyos lamang na atin pong tinanggap, ang ating Ama sa Langit sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong dapat sasambahin. Amen? So, wala nang iba. Kasi, marami po na mga tinatawag na Diyos-Diyusan. At marami po ang mga iba't ibang paniniwala. Merong sa mga lumang tribo, ang magulang nila ay inaari nilang sila ang kanilang Diyos. Kaya pag namatay sila, yung magulang, doon ibinabaon sa loob ng bahay nila, inililibing. Meron naman po kalikasan, ang dinidiyos niya, meron namang araw, merong buwan at mga bituin. So, yung iba naman po at mas nakakarami, yung pong mga gumagawa ng mga rebulto na ginagawa naman nilang mga patron sa iba't ibang mga barangay at mga bayan. So, yun po ang kinagis na natin dito na paniniwala. Kaya, makikita po ninyo na kahit na masyadong relihiyoso ang maraming tao, lalo po dito sa ating bayan, pagka yung Biyernes Santo, hindi ka makakapag-drive. Ang dami nung naglalakad dyan sa gabi, patungo doon sa landayan. Nagtitika sila, nagko-consecrate sila doon sa araw po na iyon. Pero magtataka ka, bakit hindi bumubuti ang buhay ng marami? Ba't ang Pilipinas ay ganoon pa rin? Alam niyo kung bakit? Meron po tayong relihiyon na hindi bumabago ng buhay ng tao. Bakit? Sapagkat ang sinasamba po ng karamihan ay Diyos na hindi po walang buhay, walang kapangyarihan, kahoy at bato. Sorry to say that, kasi doon tayo po lahat galing. Sinasamba natin, hindi totoong Diyos. Amen? So, ngayon, number 2, verse 4. Sabi doon sa una, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. O huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, sa verse 4, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Sabi diyan, huwag ka raw gagawa ng anumang imahen o rebulto o kawangis man ng tatay mo, nanay mo, ng mga santo-santo na naging mabuting mga tao noon. Ito ibig sabihin, o maging kawangis man ng mga bagay nasa langit, nasa lupa. Hindi po ipinapahintulot ng Diyos ang mga rebulto at mga imahen na maging bahagi at batayan ng ating pagsamba sa tunay na Diyos. Bakit daw po? Ang sabi po rito, verse 5, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos,
Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi. Ngunit ipinadadama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Napansin din John, sabi doon sa verse 4, ang kasalanan, ang Diyos daw ay mapanibughuin. Kaya ayaw niya nagagawa ng ribulto yung mga totoong sasamba sa Kanya. At ang kasalanan daw ng mga magulang ay sinisingil hanggang sa ikaapat na sali ng lahi. Ito po ang ang kasalanan na kasama lahi mo, kasama sa kamalian ng iyong paniniwala. Kaya hindi po tayo dapat na gumawa o manatili tayo na mayroong mga ribulto o mga imahen na kaugnay ng ating pagsamba sa Diyos. Sabi, bakit yung bang litrato ng tatay, nanay natin, hindi pwede. Iba po yun kasi walang kaugnayan yun sa pagsamba natin sa Panginoon. So, alaala natin yon, hindi sa pagsamba. Pero, anumang larawan na mayroong kaugnayan sa ating pagsamba sa Panginoon ng langit at lupa na lulong sa atin, iyon po ang ayaw ng Panginoon. Mapanibughuin daw po siya. Sabi naman po nung iba, Pastor, hindi ko naman sinasamba ito . Ito po ay, sabi niya, ay nagpapaalaala lang sa akin tungkol sa Diyos. Kasi naging mabubuti ang buhay nila. Sabi ko, paano mo nalamang mabuti? Hindi mo naman kilala si San Agustin. Sila, yung iba-ibang mga santo-santo. Hindi mo naman alam ang kasaysayan yan. Sabi ko, hindi mo naman alam yung, alam po ba niyo yung istorya ng Last Supper? Yan ay pininta ni Leonardo da Vinci, yung mga famous na pinagkunan ng muka ng Panginoong Yesus at saka ng mga alagad, 12, tapos ang Panginoong Yesus. 11 taon po yung ginawa. Ang huling na ipinta dyan, na nahirapan, si Da Vinci, makita niya sa Catholic Encyclopedia. Doon, nahirapan siyang humanap ng tao na nagdi-describe noong karakter ni Judas na traidor, masakim, hid-hid, magnanakaw. So, ngayon, pagkalipas ng 11 taon, tapos na lahat na ika-11 taon, may nabalitaan siyang bibitayin sa Roma. At alam niyo, pinuntahan niya, nung makita niya yung tao na bibitayin, sabi niya, ito na ang aking ipipinta bilang mukha ni Judas sapagkat tumutugon doon sa description nung traidor, magnanakaw, yun. So, pininta niya. Pagkatapos na matapos, sabi niya, Mr. Da Vinci, do you know who I am? Sabi niya, I don't know you. Hindi kita nakikita simula pa noon. Sabi niya, I am the man you painted 11 years ago as the face of Jesus Christ. Sabi, siya daw yung tao na ipininta ni Da Vinci bilang muka ni Jesucristo 11 taon na nakakaraan. Sumama lang yung tao, nakulong, pumangit, at naiba yung itsura. So ngayon, ano po yung punto doon? Ito po ay siguro, sino rito yung 50 taon na ang edad, taas ang kamay? Noong pong araw, hindi uso yung mga television. Mayroon pong radyo noon, na pag alas 6 pumipitada yung istasyon ng radyo. Nalimutan ko lang kung anong istasyon yon. Pagkatapos po, nagdadasal. Pero bago po magdasal, ikinukwento muna yon. Kinukwento yung kwentong yon. Na kung paano
kung saan pinagkukuha yung mga litrato ngayon. So, ibig sabihin po, yung mukha ng Panginoon at saka yung mukha ni Judas, iisang tao ang pinagkunan. So, isipin nyo, pagka tayo, yung mga tao haharap doon sa mukha ni Jesus Christ, o kaya yung mga rebulto, mukha rin ni Judas yun eh. So, kaya ayaw ng Panginoon noon. Pwede nyo i-research po yan. Yan hindi po yan gawa-gawa. So, ngayon, kaya tayo po, mga tatay, lalo na, huwag ninyong idamay ang inyong mga anak hanggang ika-4 na sali ng lahi sa pagkakamali pong ito. Tayo dapat ang magbalik nung totoong pagsamba sa ating Panginoon, sa Diyos na hindi nakikita at Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, na sinabi sa atin, huwag kayo magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin. Amen? At pang-anim po, ang sabi niya sa verse 6, kung kinapopuotan niya yung mga tao na sumasamba sa Kanya sa pamagitan ng mga Diyos-Diyusan, kinaaawaan naman daw po niya, ipinadadama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So, yun po ang sabi, nasa sa atin po yun. Kasi kaya po ito yung tinatalakay ko. Malapit na po yung Biyernes Santo. Baka pagkano makikita natin, mayroong extra dyan na magtututulak ng mga santo-santo dyan o kaya magpapanata dyan sa pangalan niyan, sa landayan. Tapos makikita kang sisimba rin dito, may parang labo-labo. Ngayon, sabi ko nga, sabi nung hindi naman po yan ang aming sinasamba. Babalik ako doon. Ang sinasamba po namin talaga, yung nasa isip namin, yung Diyos na nasa langit. Kahit po diyan kami nakaharap. Sabi ko, may asawa ka ba? Meron naman, no? Ikaw ba papayag na may kaakap yung asawa at nahuli mo na may kayakap yung asawa mo? At pagkatapos, sabi, ba't di kayo nagtataksil sa akin? Bakit ginagawa mo yan? Sabi niya, Dear, huwag kang mag-alala. Kahit siya ang kayakap ko, ang isip ko naman nasa iyo. Ganon yun nakaharap ka dun. Doon ka luluhod-luhod. Doon ka samba ng samba. Pagkatapos, ang isip mo naman nandun sa itaas sa langit. So, hindi po magkakaintindihan Kahit na kayo, ilagay yung picture ng iba na hinahangaan ninyo. Diba, hinahanga ng asawa mo. Ilalagay doon sa kwarto mo. Wala naman yung picture mo doon. Matutuwa ka ba noon? Lagi yung titignan yung hinahangaan niya. Hindi, sabi niya, tinitingnan ko lang yan kasi, pero isip ko naman nasa iyo So, hindi po magkakaintindihan. So, mali po yung gano'n na kahit doon nakaharap, ang isip naman ay sa Panginoon. Para yung kayakap po iba, pero ang isip ay nasa iyo. Yung asawa, ang isip ay nasa iyo. So, ngayon, bakit po? Pumunta tayo sa 4:10 ng Matthew. Sabi ito ay istorya naman ng Panginoong Yesus. Nung siya po'y tinutokso ng ating ng demonyo, ni Satanas, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga kayamanang ito ng sanlibutan. Ikaw ay sumamba lang sa akin. Sabi, hindi mo na kinakailangan maghirap. Ay ibig sabihin, hindi mo na kinakailangan na mapako sa krus. Sabi niya, ibibigay ko na sa iyo yan, yung pinarituhan mo. Pero, sasambahin mo ako. Hindi ba maraming ganun ng alok? Payamanin kita, pero alis ka na sa simbahan. Meron mga indirect na ganun Gusto yumaman at the expense ng kanilang buhay.
spiritual sa Panginoon. So, ganito sabi ni Satanas, ibibigay ko sa yan, sambahin mo lang ako. Ano sabi ng Panginoon dito? Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Close. Amen? Hallelujah. Sabi niya, lumayas ka, Satanas. So, ito po yung Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, ang Diyos lamang ay yung sasambahin. Ang Diyos lamang ay yung paglilingkuran. Kaya lumayas ka. At simula doon, umalis na si Satanas. Pagka po tayo'y meron Diyos-Diyosan sa bahay natin, iniimbitahan natin ang demonyo na pumasok sa bahay natin. Alam niyo ba kung bakit? Tingnan niyo yung mga mangkukulam. Puro santo ang pinagdadasalan noon para sila ay lumakas yung kanilang mga pangkukulam. Iba't ibang mga rebulto. Pagkatapos, yun ding mga rebulto ng mga mananampalataya dati ang nandun sa bahay nila. So, iniimbitahan natin ang demonyo na pumasok doon sa bahay natin. Kaya anong sabi? Anong sasabihin natin? Lumayas ka, Satanas. Anong gagawin natin? Kasi po kami talagang Katoliko, magdadasal yung mga tiyahe namin. Kaya bawat takbang nung aming hagdanan, mayroong mga natayong Diyos-Diyusan doon. Nung kayo maging born again, kada ako dadalaw doon sa aking magulang, hindi pa kasi sila converted noon eh. Isa-isa kong inaalis yung Diyos-Diyusan. Hanggang yung nanay ko sabi niya, bakit ba nangawawala dito yung ano? So hanggang sa naipaliwanag ko po sa kanila, naipaliwanag. Noong kakaunti na yung Diyos-Diyusan doon, sabi ko, ay nanay, ganito yan. Masama yan sa Panginoon. So kung totoong gusto niyong pumunta sa langit, alisin natin yan. At sumamba tayo doon sa tunay na Diyos. So, salamat po na delivered kami doon, mga magulang ko. Bago sila nangamatay, naging mananampalataya yung aking ama. At naging uryanin. Pero isang bagay ang hindi po niya nalilimutan, pag-araw ng linggo at saka yung upuan niya doon sa simbahan. Walang pwedeng umupo doon at lagi siya ang una sa araw ng linggo. Pero nag-uryanin pa yon. Natira lang yung kanyang alaala sa pagsisimba. Amen? So, ngayon, paano natin sasambahin ang tunay na Diyos? Sa 4:23 ng Juan, pakilagay mo nga dyan. Juan 4:26. Hindi pala. 23. Okay, sabi po dito, datapwat dumarating ang oras. At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu sa 24, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yun daw pong tunay na mananambahan, hinahanap ng ating Ama. At ano sabi diyan, ang tunay na pagsamba raw po ay sinasamba ang Diyos sa Espiritu. Sabihin, hindi po nakikita. Amen? Ang Panginoon nasa lahat ng dako, nasa puso natin, nasa langit. Kaya kung kayo'y mananalangin, sabi niya, sabihin niyo, Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kalooban mo, ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, ganoon din naman sa lupa. Wala ribulto. Isip mo, ang isip mo nasa Panginoon na Espiritu, hindi sa anumang ribulto. So,
yun daw ang tunay na mananambahan sa Espiritu at sa katotohanan. Sinasamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Okay, akin pong dadagdagan pa yung tungkol sa Diyos-Diyusan. Sabi rito sa Isaias 40, 18-20 at saka 25 hanggang 26 na talata. Sa bagong salin, ang sabi po rito, saan ninyo ihahambing ang Diyos? At kanino ninyo siya itutulad? Siya ba'y maihahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binabalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy. Matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, na nililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. Kanino ninyo ihahambing sa 25? Ang banal na Diyos, meron ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit, sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba sa kanila ang nagpapakilos? Sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa. Wala tayo daw paghahambingan. Yung mga Diyos-Diyusan, murang nabibili. Amen? Nabibili daw ng mura, matigas na kahoy, mga matigas na ribulto. Sabi niya, walang ano yon, buhay. Doon sa 15 ng ng awit, sabi, hindi niyo sila dapat katakutan, wala silang magagawang mabuti o masama man. Dito sa Jeremias 1, 10 hanggang 1 at hanggang 10, sabi niya, mga anak ni Israel, pakinggan ninyo ipinasasabi ni Yahweh. Ang sabi niya, huwag niyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan. Ang dinidyos nila ay hindi maasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay, pinalamutian ng ginto at pilak, idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad sa panakot ng ibon sa gitna ng bukid. Hindi nakakapagsalita, pinapasan pa sila sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makagagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti. Sabi, huwag ka matakot sa kanila. Kasi nga yung inilagay sa ating isip noon, mga bata tayo, naku huwag kang maglalakad pagka yung patay ang Jesus, hindi ba? Huwag kang mag-iingay. Ayun yung ating sinasabi ng mga magigising daw yung Jesus. Kaya noon, ang mga tao tahimik. So ngayon, hindi daw nakakalakad, huwag kayo matakot sa kanila sapagkat hindi sila makagawa ng masama, wala ring magagawa mabuti. Wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan, walang kasing dakila ang iyong pangalan. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Ikaw na hari ng lahat ng bansa, karapat dapat lamang na ikaw ay katakutan. Kahit napiliin ang lahat ng matatalino mula sa lahat ng mga bansa at mga kaharian, wala pa ring makakatulad sa iyo. Silang lahat ay pawang hangal at mangmang. Ano ang maituturo sa kanila ng mga Diyos-Diyosang kahoy? Ang kanilang Diyos-Diyosan ay binalutan ng pilak na galing sa Tarsis at ng gintong mula sa Upas, ginawang lahat ng mauhusay na kamay. Pagkatapos ay binihisa ng kulay ubi at pula na hindi naman na hinabi naman ng manghahabing sanay. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makatatagal sa tindi ng iyong puot. Ito po tungkol sa totoong pagsamba, ang mga bansa na hindi po tunay nakakakilala sa Diyos, ang sinasamba ay mga Diyos-Diyusan. Pero sinabi diyan, nilarawan, ang Diyos-Diyusan nila ay
kahoy, ginayakan, nililok, ginayakan, ipinako para wag mahulog, pinaganda. Pero sabi niya, hindi sila nakakakita, hindi sila nakakalakad, bubuhatin pa sila. Hindi sila nakakagawa ng mabuti o masama man. Kaya sabi, wag ninyo silang katakutan. Amen? Ang tunay na Diyos ang katakutan po natin sapagkat siya, pag nagalit, kumukulog. Amen? Siya pag nagalit, hindi mo pipigilan ng ang kanyang paghatol. So, in closing po, mga minamahal, ang una po na tao na pumunta ng impyerno, alam po ba niyo, 250 people, 250 tao. Ang kasalanan po nila ay nilabag nila po yung una at pangalawang utos ng Panginoon sa 10 utos. Sambahayan ni Kore, si Dathan at si Abiram. So, 25 tao kinain ng buhay na buka ang lupa, dinala sa impyerno. Ang unang kasalanan ng mga ito ay sumamba sila sa Diyos-Diyusan. Amen. So, kaya nga, sabi po sa 21 verse 8 ng aklat ng Apokalipsis, sa mga duwag, yun nga ba yun? Sa mga duwag at sa mga hindi, ano ba yung sabi ko? Verse 21 verse 8. Sabi diyan, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mapakyapid at mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang lahat ng mga sinungaling kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kasama po dyan, no? Mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya tayo po, lahat tayo nagkakasala. Sino pa naman ang hindi nakaranas doon sa mga sinabi dito? Pero ang mahalaga po, tayo po ay lumapit sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, at nagsimula tayo ng isang panibagong buhay. Buhay na ipinanganak na mag-uli, buhay na laging ang sinasamba at pinaglilingkuran ay yung tunay na Diyos na walang Diyos-Diyusan. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ngayon po ay marami pa pong talata yan sa Bible. Na meaning to say po, talagang gusto ng Panginoon na ipaliwanag sa atin ang kasalanang ito ng Diyos-Diyusan sapagkat ito po ang unang dahilan kung bakit ang Israel may pumunta sa impyerno. Sila sumamba doon sa ginintuang baka. Panood niyo yung 10 Commandments. Nagalit ang Panginoon, binalibag ni Moises yung 10 utos, pagkatapos ng pinalitan at nabuka yung lupa, kinain ang 250 tao ng lupa at dinala doon sa impyerno ng buhay. Kaya mga tatay, mga magulang, tandaan ninyo po yung pangalawa, galit ang Panginoon sa kasalanang ito na ang epekto po ay 3 hanggang 4 na salin ng lahi. Kaya get rid, alisin po natin ang anuman Diyos-Diyusan. Kung tayo talagang nananampalataya sa Panginoon, italaga natin ang ating pagsamba sa tunay na Diyos na Espiritu na dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah.